Line up natin for today is si Scorpio tayo kahapon. Libra tayo ngayon. Okay? So, hello my dear. Ayan. So, gagawin natin is yung reading ng May 1 hanggang May 15. Tawag ko dito first 15 days. Okay? And general reading po ito. So, hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. Lower your expectation po pagdating po sa mga general reading. Medyo iaano ko na yung reading natin. Okay? Basta, ang hirap ipaliwanag. So, let's go na tayo. Para po dun sa mga gusto mag-avail ng private reading, nasa description box down below yung link. Mga link, details, information na kinakailangan po ninyo para po makontak ang inyong lingkod. Okay. So, let's go. Let's go. Alam mo yung typical, my dear, na you try to please. Ito, gusto ko lang sabihin gusto ko lang i-brought out kasi for the longest period of time I work hard sa kung ano yung meron ako ngayon, no? So, na-realize ko lang lately na parang you put a lot of effort para mapasaya tapos hindi pala sumaya. 'Di ba? I hope nagigets niyo yung ibig ko sabihin. Kaya starting from today, lahat ng upload natin is as in 100% natural. Okay? As in like sometimes hindi ako mag-o-opening, diretso reading na, depende sa mood ko. It is going to be different every single day. Okay? Ayoko na magkaroon ng pressure, ayoko na maging people pleaser. Lately, some people is actually controlling my action, kung paano ako nagwo-work, kung paano ako nakikisalamuha. They are controlling, that's totoo. So, be careful kayo sa mga tao na nakakasalamuha nyo everyday, sa mga nakakausap nyo, because meron mga tao na they have the capacity to control you, and it's too late nyo nang marireceive, or it's too late nyo nang marirealize na wala na, nakontrol ka na. Kumbaga parang nandun ka na sa moment na hirap ipaliwanag. Nandun ka na sa moment na parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero it's okay, as long as na-realize mo naman, 'di ba? Pwede pa, kaya pa 'yan. Medyo marami-rami na nga lang damage na nangyari. Anyway, let's go na tayo, my dear Libra. Tingnan natin kung ano meron sa first 15 days of May mo. 'Di ba? Eight of Swords. I told you. Eight of Swords is energy ng trap card. Okay. So, silipin natin na maigi to, ha. Pakiramdaman natin yung card. Possible, my dear, this is May 1 hanggang May 15, ha. Possible, my dear, na maramdaman mo na parang nasa isang sitwasyon ka. Ika-clarify ko kaagad to, ha. Pero pipintahan ko muna tong card na to. Possible, my dear, na maramdaman mo na nasa isang sitwasyon ka na parang wala kang magawa. Possible maramdaman mo, my dear, na natatrap ka. Okay, natatrap ka. Ka-clarify ko to kaagad, my dear. Ka-clarify ko to. Hindi talaga ako normally nag-share ng may kinalaman sa buhay ko. But sometimes, hindi ko alam. Minsan coincidence. Parang, ewan ko. Everything happen for a reason. Everything happen for a purpose. Diba? Nagmamatch. Okay? So, Eight of Swords, paki-clarify po yung ating Eight of Swords. We have here the energy of the Tower. My dear, is not too late pa. Hindi siya too late. Ibig sabihin, possible na parang kinakailangan mo lang siguro mag-back to zero sa energy ng Tower. Kinakailangan mo lang ulit mag-umpisa. Hindi pa siya katapusan ng mundo. Although, naiintindihan kita sa pakiramdam na to, my dear, na parang wala kang magawa, na parang sayang lahat ng effort mo, sayang lahat ng pagod mo, sayang lahat. Pero, it is more on your willingness, my dear. Kung uumpisahan mo ba tong bagay na to ulit, kung lalaban ka pa ulit. Basta ako, ang motto ko sa buhay, habang may hangin na tumatakbo sa baga ko, okay lang, laban lang, 'di ba? Kahit ilang beses tayo mag-umpisa. It's more on parang madapa ka, umiyak ka,
bumangon ka. Ganun lang yun. Okay? Kasi Tower's energy ng back to zero, my dear. So, possible na parang ayaw mo lang sigurong tanggapin, my dear, na kailangan mo ulit mag-umpisa. So, go lang, my dear. I support you. Go lang. Mag-umpisa ka ulit. May mga bagay na makikita mo ngayong first 15 days of May na parang hindi ito yung plano ko eh. Hindi ito yung gusto ko. Hindi ito yung nasa mind ko. Hindi ito yung expectation ko. Pero okay lang, my dear. Malay mo ha, malay mo. Kino-close ni God yung chapter na yan because meron siyang bubuksan na mas maganda pa para sa'yo. 'Di ba? Malay mo lang naman, 'di ba? I'm just assuming, my dear. Okay, pinapalakas ko yung loob mo dito, my dear, na hindi mo gusto yung nangyayari. May mga bagay na hindi nag-go according to your plan sa energy ng Eight of Swords at saka ng Tower. Pero malay mo, 'di ba? May magandang plano sa iyo si God. May hinahanda siyang something big for you. So this is not the time, my dear, na maging nega ka. This is not the time na panghinaan ka ng loob. This is the time, my dear, na mag-start ka ulit. Okay? Bangon ka lang ulit. Bangon lang, my dear. Bangon lang tayo. I am with you. Babaan nga natin yung ilaw. Hindi nakikita yung card. Ayan. Okay, let's go tayo, my dear. Libra, additional cards. Ano to? The King of Cups. May hinihintay ka ba? May ine-expect ka ba? Meron ka bang gustong mangyari? Kasi normally pag lumalabas si King of Cups, ganun eh. May mga ine-expect ka. Pero kung ipapasok ka naman siya sa energy ng May, possible, my dear, na gayahin mo yung character ni King of Cups. Habaan mo yung pasensya mo. Patiently waiting. 'Di ba? Lahat ng mga bagay, my dear, nangyayari yan for a reason. Everything happened for a reason. Clarify ko nga ulit. Hermit. Hermit is more on... Teka lang ha, combine natin siya. Ang nakukuha ko na energy dito sa Hermit, itong bungo, nakita mo yung bungo na yan sa baba? Ayan o. Possible na may something sa mga hinihintay mo. Possible na... And nasa-shine ngayon siya. Nasa-shine siya ni Hermit. Nakikita mo, lumalabas yung katotohanan. There is something. Doon sa ine-expect mo, my dear, na mangyari, may something. May nakatago. Kita mo? Nakita niya yung skull. Nakikita ba? Nakita niya yung skull, nakita niya yung bungo, which is parang may something. Ibig sabihin, doon sa bagay na parang ine-expect mo na mangyari, parang may nakatago na something. Parang may, let us say, may mga tao na may hidden agenda, something like that, or parang mayroong it's really hard kung ano sasabihin, ano ko dito. It's more on parang may sabotage. Let me see. Ganun na nakukuha ko. Parang, yeah. Okay, let's go tayo ha. Ayoko kasing pasamain talaga tong reading mo, pero to the point na nailawan mo yung skull, there's a tendency na meron naglalabasan na something ngayon. Possible na hidden agenda ng mga tao, motive ng mga tao, totoong kulay ng mga tao, na possible na nakakaapekto or nakaapekto sa kung ano man tong gusto mong mangyari. Okay. Sa energy ng Eight of Swords, kung makikita mo, napapalibutan ka ng mga sword dyan, sometimes that is a representation then, my dear, na nasa maling environment ka, may mga nangyayari sa likuran mo. Okay, possible. And baka yun yung nangyayari ngayon, my dear. Nakikita mo na okay, yung taong pinagkakatiwalaan ko may something, o yung ganito, may hidden agenda, or may ganon, yung totoong kulay, yung totoong motive, yung totoong intention, parang nakikita mo sa harapan mo, my dear. Kagaya nga sinabi ko sa iyo kanina, sa combination ng dalawang card na to, nagta-tower. Posibleng nadidismaya ka sa mga nangyayari, hindi nagwo-work according to your plan because of, eto nga, lumalabas na kung ano yung mga nakatago, yung mga bulok. 'Di ba? It's just more on bumili ka ng isang prutas o ng isang gulay, pagka-uwi mo sa bahay, nung binili mo okay siya. Tapos nung nakauwi ka sa bahay, binuksan mo, inislice mo, kita mo ang daming bulok. Like talong, 'di ba? Madalas nangyayari 'yan sa talong. 'Di ba? Madalas nangyayari 'yan sa talong.
no? Pagkabili mo ng talong, pagkabukas mo, ang daming bulok. Halos wala kang nakain. Parang ganoon ang nangyari, my dear. So, expected mo yan. Disappointment sa energy, possible. Kung i-highlight ko lang sa Hermit, baka nagsisisi ka. Marami ka rin mga pagsisisi as of this moment na sana hindi mo nilagay dito yung effort mo, na sana hindi mo ginawa to. Okay lang yan. Normal lang yan. Ang mahalaga, natuto ka. Tanungin kita ngayon, my dear Libra, natuto ka ba? May natutunan ka ba? May na-realize ka ba? Sana meron. Para worth it naman lahat ng pain, 'di ba? Para worth it naman lahat ng kirot, ng sakit, ng hapde. Sana meron ka natutunan, meron ka na learn, meron ka na discover. Okay? Pero hindi pa katapusan ng mundo, my dear. Life must go on. Okay? Next card tayo. We have here the energy of the Five of Cups. Hindi lahat nawala sa iyo, my dear. Possible na nagtanggal lang talaga ng mga tao na may maskara. Kita mo, Tower, may maskara siya, oh. Oh, possible na nagtanggal lang talaga ng mga tao na may maskara. Five of Cups, nagluluksa ka, natapon yung 3 cups, hindi naman lahat ng cups natapon, okay? Ibig sabihin, kaya pa, my dear. Magagawan pa natin ng paraan to. 'Di ba? Nagtanggal lang talaga, possible na nagtanggal lang talaga. Nagkaroon lang talaga ng revelation, 'di ba? So, let's go tayo. Magician, sabi ko 'di ba? Kaya pa? 'Di ba? Niwala ka na sa akin. Sabi ko kaya pa, 'di ba? May magagawa pa tayo, my dear. Nagtanggal lang talaga. Pinakita lang talaga sa iyo yung totoong kulay ng mga tao. Pinakita lang tayo talaga sa iyo, my dear, kung nasaan yung mga mali. Sino yung may mga problema? 'Di ba? Sino yung mga totoo, sino yung mga hindi? Pinakita lang sa iyo, my dear. So don't feel sad. 'Di ba? Magpasalamat ka dapat, my dear. Be thankful, be grateful. 'Di ba? Nakita mo na kung sino yung totoo, sino yung hindi. Ayan oh, si Hermit oh. Nakita niya yung bungo. May tinatago palang lihim, may tinatago palang baho, 'di ba? Okay, tingnan natin. Pero kaya pa to, my dear. Kaya pa to, bangon ka ulit. Alam ko mahirap. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sige, laban tayo. 'Di ba? Laban. Fight. 2 card. Last, ano na to? The 8 of Cups. 8 of Cups. Actually, my dear, nakukuha ko sa energy ng 8 of Cups is more on parang tatanong ka dito kung may naghihintay pa ba sa'yo? Tingnan mo kung paano siya nakaupo dyan, no? Na mayroon pa ba mangyayari sa'yo? Mayroon pa ba maganda mangyayari sa buhay mo? 'Di ba? Yes, totoo. 2 of Cups. Kailangan mo lang umalis sa ganyan na mentality. Alam ko, my dear, nakakapagod. Alam ko nakakasawa na. Alam ko nakakadrain na. Yung mag-uumpisa ka ng isang bagay tas hindi magbo-work. Yung mag-e-expect ka ng isang bagay pero hindi mangyayari. Pero minsan kasi, my dear, hindi timing eh. Minsan may mga kasama tayong mga sungot, minsan may mga kung ano-ano nangyayari, minsan mayroong mga epal. Mandaming mga nangyayari, my dear eh. Alam mo to, sinasabi ng energy ng 2 of Wands dito, you need to get out. 'Di ba? Malamang natatakot ka eh. Tingnan mo yung itsura nila, natatakot sila oh. Meron pa bang parating sa akin? Sabi nito, ang taas naman, tatalon ba ako? Magta-try ba ako ulit? Magre-risk-taking ba ako? Oo! May magician ka dito oh. Hindi naman lalabas to eh. 'Di ba? Ano major arcana mo dito? Major arcana mo dito is Hermit at saka Magician. Anong ibig sabihin nito? 'Di ba? Pinakita lang talaga, Hermit lang muna tayo, Hermit. Pinakita lang sa iyo, my dear, kung ano yung katotohanan. Magician, kaya mo. Kaya mong bumangon, my dear. Ako na nagsasabi sa iyo, my dear. For some of you, baka nagtatanong kayo, kaya pa ba? May babangon pa ba to? Maaayos pa ba? Ako na nagsasabi sa iyo, maaayos pa. Bottom deck of the card is the energy of the Fool card. Are you joking? Are you kidding? Sabihin mo ngayon, my dear, na pinabricate ko tong buong reading na to. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi totoo tong reading na to. Fool card is energy of new beginning. Kanina pa natin pinag-uusapan to. New beginning, mag-umpisa ka lang ulit. Kung ano yung nangyari, charge to experience, mag-umpisa ka lang ulit, my dear. Nagkakaintindihan ba tayo? Libra? Sasabihin ko sana Virgo.
No, nagkakaintindihan ba tayo? Kasi si Hermet is energy ni Virgo, kaya ako nabanggit, ha? Kung minsan nagre-reading ako, nababanggit ko ibang zodiac sign, is either connected sa yung zodiac sign na yon or baka nandito. Like, sabi ko Virgo, si Hermet is energy ni Virgo, ha? Full card. Bottom deck of the card, hidden message. Sige lang, kahit hindi ka sigurado kung ano yung mga possible na magiging outcome, kumapit ka sa kamay ko, my dear, maniwala ka sa akin. Subukan mo pa ulit. Try ka pa ulit. Tuparin mo yung mga pangarap mo. Lumaban ka. Gumising ka araw-araw. First 15 days of May. Kahit hindi mo na gusto kung ano yung nangyayari, bumangon ka pa rin. Okay? Of course, magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa buong may kapal kasi yung ibang tao nga dyan nangihingi pa ng isang araw para magising pa. Pero sad to say, may taning na sila. Ikaw, you have more time. Kaya pa, my dear Libra. Kaya pa. Okay? So, my dear Libra, ito ang nakita natin para sa energy. Ano ba yung tricycle? Magtatapos na nga lang ako no? Pasensya na. My dear, ito ang nakita natin para sa energy ng first 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2026. Lagi ko pong dalangin sa ating buong may kapal na nawa ang aking mga readings na ginagawa ay nakakatulong po sa ating lahat. And always remember, my dear, na ang mga cards natin ay gabay lamang po. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po. God bless you, my dear Libra. God bless you. Laban!